Alam nating lahat na isa sa pinakamalaking pangarap ng bawat Pilipino ay ang magkaroon ng sariling bahay at lupa, lalo na dito sa sentro ng bansa, ang Manila. Pero bago kayo maglabas ng inyong pinaghirapang ipon, kailangan ninyong maging wise at handa sa mga hamon ng real estate market. Sa videong ito, hihimayin natin ang 10 na aral o listahan o tips na magsisilbi ninyong ultimate guide para hindi kayo maloko at makuha ang pinakasulit na deal. Siguraduhin ninyong tapusin ang video na ito hanggang huli. Dahil sa dulo ay tatalakayin natin ang pinakamahalagang information at aral na magliligtas sa inyo sa pangmatagalang sakit ng ulo at pagsisisi patungo sa inyong dream home. Ang lahat ng impormasyon na ibinahagi dito ay para sa edukasyon at inspirasyon lamang. Ito ay hindi financial advice. Bago natin simulan, kung pwede ay paki-like ang video na ito para mas ma-inspire pa kaming patuloy na gumawa ng mga puno at siksik sa aral ng mga content kagaya nito. At syempre, tulungan nyo kaming mag 100,000 subscribers. Maraming salamat po. Tip number 1. Ang realidad ng location versus budget. Marami sa atin ang nangangarap na magkaroon ng bahay na nasa gitna mismo ng Metro Manila para malapit sa lahat, pero kailangan nating harapin ang katotohanan na ang bawat square meter dito ay may katumbas na mataas na halaga. Bilang mga ka-daily na nagtatrabaho ng mahirap para makaipon, dapat nating maintindihan na ang budget natin ang magdidikta kung gaano kalapit o kalayo tayo sa main business districts tulad ng Makati o Taguig. Hindi sapat na gusto lang natin ang isang lugar dahil maganda ang hitsura nito sa pictures o dahil uso ito sa social media, kundi dapat ay kalkulado natin kung kaya ba ng bulsa natin ang monthly amortization nang hindi tayo nagugutom. Sa pagpili ng location, laging itanong sa sarili kung ang presyo ba ay makatwiran para sa convenience na makukuha mo o baka naman masyadong mahal ang binabayaran mong pangalan ng developer lang pala. Tandaan ninyo na sa real estate market ng Manila, ang presyo ay mabilis tumaas, kaya habang maaga pa ay kailangan ng magdesisyon ng tama para hindi tayo mapag-iwanan ng panahon at ng inflation. Huwag kayong basta-basta makit sa mga low down payment schemes na nakikita ninyo sa mga flyers or online ads dahil madalas ay malayo ang mga ito sa inyong pinagtatrabahuhan o kaya naman ay kulang sa accessibility. Ang tunay na batayan ng magandang location para sa ating mga ka-daily ay ang accessibility nito sa mga pampublikong sasakyan gaya ng MRT3 o LRT 1 at 2 dahil ito ang magliligtas sa inyo sa matinding traffic ng Manila. Isipin ninyo kung gaano karaming oras ang mawawala sa inyo kung ang bahay nyo ay mura nga pero aabutin naman kayo ng 3 to 4 hours sa kalsada araw-araw para lang makauwi at makapasok. Ang oras ay pera rin, kaya kung ang matitipid nyo sa presyo ng bahay ay mapupunta lang sa pamasahe o gas at pagod, baka mas mainam na kumuha ng mas maliit na space pero mas malapit sa kabihasnan. Kailangan ninyong maging wise at tignan ang mapa ng Manila hindi lang bilang listahan ng mga barangay, kundi bilang isang sistema ng transportasyon na magkokonekta sa inyo sa inyong kabuhayan. Isa pang napaka-importanting aspeto na dapat ninyong i-check bago maglabas ng pera ay ang flood history ng area dahil ang Manila ay kilala sa biglaang pagbaha kapag malakas ang ulan. Hindi porket maganda ang kalsada at bago ang mga gusali ay ligtas na kayo sa baha, kaya dapat ay maging detective kayo at magtanong-tanong sa mga taong matagal nang nakatira sa paligid. Ang pagbili ng bahay ay isang long-term commitment, kaya hindi pwedeng bahala na ang mindset natin dito, lalo na kung ang hard-earned money ninyo ang nakataya. Isipin ninyo ang stress at dagdag na gastos kung bawat ulan ay kailangan ninyong maglipat ng gamit o magpa-repair ng nasirang mga appliances at flooring. Mas mabuting kumuha ng bahay sa medyo mataas na lugar kahit hindi ito ang pinakamodernong subdivision kaysa naman sa isang social na area na nagiging dagat kapag bumabagyo. Dapat din ninyong i-consider ang future development sa paligid ng inyong napiling location
dahil ito ang magpapataas ng value ng inyong investment sa mga susunod na taon. Bilang mga ka-daily na naghahanap ng financial growth, isipin ninyo kung may itatayo bang mga bagong tulay, subway stations, o malls sa malapit dahil ito ang magsisilbing assurance ninyo na hindi malulugi ang perang nilaan ninyo rito. Ang isang lugar na mukhang tahimik ngayon ay pwedeng maging sentro ng komersyo pagkalipas ng 5 to 10 years at doon nyo mararamdaman ang tunay na bunga ng inyong disiplina sa pag-iipon. Huwag lang kayong tumingin sa kung ano ang hitsura ng lugar ngayon, kundi sa kung ano ang potensyal nito sa hinaharap para masabi ninyong sulit ang bawat sentimo ninyo. Ang pagbili ng bahay sa Manila ay parang paglalaro ng chess kung saan kailangan mong maging advance mag-isip para makuha ang pinakamagandang pwesto sa abot kayang halaga. Sa huli, kailangang maging tapat kayo sa inyong sarili tungkol sa inyong lifestyle at kung paano ito babagay sa inyong budget para hindi kayo mabaon sa utang. Maraming mga kababayan natin ang nagkakamali dahil pinipilit ang isang location na hindi tambapfo. Sa kanilang kita, kaya ending ay napapasubo sa mga loan na hindi na mabayaran. Ang pagiging wise na buyer ay nagsisimula sa pagtanggap na baka kailangan muna nating magsimula sa maliit o sa medyo labas muna ng city proper bago tayo makarating sa ating dream location. Ang importante ay nakapagsimula kayong bumuo ng inyong asset habang bata pa at habang may kakayahan pang magtrabaho ng husto. Gamitin ninyo ang impormasyong ito para maging gabay sa inyong journey patungo sa pagkakaroon ng sariling tahanan sa Manila na hindi lang basta pader at bubong kundi isang matalinong investment para sa inyong kinabukasan. Tip number 2, pag-unawa sa hidden costs. Hindi lang down payment. Marami sa ating mga ka-daily ang nag-aakala na kapag nakaipon na sila ng 20% para sa down payment ay tapos na ang laban at pwede na silang lumipat sa kanilang bagong bahay sa Manila. Ang hindi alam ng marami ay dito palang nagsisimula ang totoong mga gastusin na madalas ay hindi nababanggit ng mga ahente sa unang pag-uusap ninyo kaya nagugulat na lang ang iba sa laki ng kailangang ilabas na pera. Ang mga tinatawag nating closing fees ay pwedeng umabot ng 2 to 5% ng kabuuang presyo ng property at kasama na rito ang mga documentary stamp tax at transfer fees na kailangan para mailipat ang titulo sa inyong pangalan. Kung hindi ninyo ito mapaghahandaan ng maaga, ay baka ma-stuck ang inyong application o kaya naman ay mapilitan kayong mangutang sa ibang tao para lang mabayaran ang mga legal na dokumentong ito. Bilang isang matalinong buyer ay dapat meron kayong nakatabing extra cash na labas pa sa inyong pambayad sa mismong bahay para hindi kayo ma-stress kapag hiningian na kayo ng developer o ng gobyerno ng mga bayaring ito. Isa pang dapat ninyong bantayan ay ang bank appraisal fee at ang iba pang loan processing fees kung kayo ay dadaan sa bank financing para mabili ang inyong pangarap na tahanan. Bago kayo pahiramin ng bangko ng milyon-milyong piso, ay magpapadala muna sila ng inspektor para tignan kung ang value ba ng bahay ay tugma sa hinihingi ninyong loan amount at ang bayad sa taong ito ay galing sa inyong bulsa. Hindi lang iyan dahil mayroon din tayong tinatawag na Mortgage Redemption Insurance o MRI at Fire Insurance na mandatory requirements ng mga bangko para protektahan ang kanilang investment sakaling may mangyari sa inyo o sa property. Ang mga insurance na ito ay kailangang bayaran bago ma-release ang loan at kadalasan ay taunan itong binabayaran kaya dapat ay kasama ito sa inyong budget plan bawat taon. Huwag nating balewalain ang mga maliliit na figures na ito dahil kapag pinagsama-sama ninyo ang lahat ng fees na ito, ay malaking halaga rin ang mababawas sa inyong savings na sana ay pambili na ninyo ng gamit sa loob ng bahay. Pagdating naman sa mismong paglipat ay kailangan ninyong paghandaan ang mga move-in expenses na kadalasan ay hinihingi ng mga developer o ng homeowners association bago kayo bigyan ng susi.
Kasama rito ang mga deposit para sa inyong kuryente sa Meralco at sa inyong koneksyon ng tubig sa Maynilad o Manila Water na umaabot din ng ilang libong piso depende sa laki ng inyong unit o bahay. Bukod pa riyan ay mayroon ding tinatawag na membership fee sa Homeowners Association at ang paunang bayad para sa monthly dues na gagamitin para sa security at maintenance ng inyong subdivision o condo building. Ang mga ka-daily natin na first-time buyers ay madalas na nakakalimutan na ang pagtira sa isang community sa Manila ay may kasamang obligasyon na mag-ambag para sa kalinisan at kaayusan ng paligid. Kung hindi ninyo ito isasama sa inyong monthly budget, ay baka magulat kayo na ang laki na pala ng inyong arrears o utang sa association na pwedeng maging sanhi ng problema sa paggamit ng mga facilities or amenities. Huwag din nating kakalimutan ang real property tax o ang mas kilala nating amilyar na kailangang bayaran sa City Hall bawat taon simula nang makuha ninyo ang property. Maraming mga ka-daily ang nagkakamali na nakakalimutan itong bayaran dahil iniisip nila na bayad na sila sa bangko kaya wala na silang ibang iisipin. Pero ang amilyar ay hiwalay na obligasyon sa gobyerno. Kung hindi ninyo ito mababayaran sa tamang oras, ay papatawan kayo ng penalties at interest na pwedeng lumaki ng lumaki hanggang sa mahirapan na kayong habulin ang balanse nito. Ang diskarteng ginagawa ng mga wise ay binabayaran ito ng maaga tuwing January o February para makakuha ng discounts na umaabot ng 10 to 20% depende sa city kung nasaan ang inyong bahay. Isipin ninyo na ang pagmamay-ari ng bahay ay parang pagkakaroon ng anak na kailangan mong sustentuhan habang buhay kaya dapat ay handa ang inyong mindset sa mga recurring costs na ito para hindi kayo ma-pressure sa hinaharap. Sa huli ay kailangan din ninyong mag-set aside ng budget para sa mga repairs at maintenance, lalo na kung ang binili ninyong bahay ay hindi brand new o kaya naman ay pre-selling na kailangan pang lagyan ng tiles at pintura. Maraming mga developers sa Manila ang nagbibigay ng bare units lang kaya ang gasto sa finishing ay nasa balikat na ninyo at madalas ay mas mahal pa ito kaysa sa inaasahan ninyo. Mula sa pagpapakabit ng grills para sa security hanggang sa pagpapagawa ng mga built-in cabinets, ay kailangan ninyong paglaanan ng pondo para maging komportable ang inyong pagtira. Ang payo ko sa inyo mga ka-daily ay maglaan ng at least 10% ng total property price bilang inyong contingency fund para sa lahat ng mga hidden costs na nabanggit ko kanina. Sa ganitong paraan ay magiging smooth ang inyong transition mula sa pagiging nangungupahan patungo sa pagiging isang proud homeowner nang hindi nasasakripisyo ang inyong peace of mind at financial stability. Tip number 3. Pagpili ng tamang uri ng property. Ang pagbili ng bahay sa Manila ay hindi parang namimili lang ng damit sa mall, na kung ano ang magustuhan mo ay iyon na ang kukunin mo. Dahil bawat uri ng property ay may kaakibat na lifestyle at gastos. Para sa ating mga ka-daily na nagsisimula pa lang sa kanilang career o kaya naman ay mga young couples, madalas na ang unang option ay ang mga condominium units dahil ito ang pinaka-accessible sa mga business districts. Ang bentahe ng condo ay ang security at ang mga amenities gaya ng swimming pool at gym nakasama na sa binabayaran ninyo buwan-buwan, pero kailangan ninyong tanggapin na limited lang ang space ninyo. Wala kayong sariling lupa at ang bawat kilos ninyo ay kailangang sumunod sa rules ng building management kaya kung mahilig kayong mag-alaga ng maraming aso o mag-garden, baka hindi ito ang tamang fit para sa inyo. Mahalagang timbangin ninyo kung ang priority ninyo ay ang convenience na malapit sa trabaho o ang kalayaan na magkaroon ng sariling bakuran sa labas ng sentro ng syudad. Kung sa tingin naman ninyo ay masyadong masikip ang condo, pero hindi pa kaya ng budget ang malaking house and lot, ang mga townhouses sa loob ng Metro Manila ay isang magandang middle ground para sa inyo.
Maraming mga ka-daily ang mas pinipili ito dahil meron pa rin kayong sariling maliit na lupa at karaniwan ay 2 to 3 floors ang structure, kaya mas marami kayong rooms para sa lumalaking pamilya. Ang challenge lang sa townhouses sa Manila ay kadalasang dikit-dikit ang mga dingding ninyo sa kapitbahay, kaya kailangan ninyong maging handa sa ingay o kaya naman ay sa limited na parking space. Kadalasan ay nasa loob ito ng mga compound na may gate, kaya safe pa rin ang pakiramdam ninyo kumpara sa mga bahay na nasa mismong kalsada lang ng barangay. Isipin ninyo kung kaya nyo bang makisama sa malapitang kapitbahay habang ine-enjoy ang pagkakaroon ng sariling bubong na hindi ninyo kailangang i-share sa daan-daang unit owners sa isang building. Para naman sa mga ka-daily na ang pangarap ay ang traditional na house and lot na may sariling garahe at garden, kailangan ninyong maging handa na tumingin sa mga boundary na ng Manila gaya ng bandang north or south. Ang ganitong uri ng property ay nagbibigay ng pinakamataas na sense of ownership dahil hawak ninyo ang titulo ng lupa at pwede ninyong iparenovate ang bahay ayon sa gusto ninyong design sa hinaharap. Pero ang kapalit nito ay ang mas mahabang biyahe patungo sa inyong opisina sa Manila dahil kakaunti na lang ang mga bakanting lote sa loob mismo ng syudad. Naabot kaya ang presyo? Kailangan ninyong ikalkula kung ang dagdag na space at privacy ay sulit ba sa pagod ng commute o kung mas mainam na magsettle sa mas maliit na property basta nasa loob lang ng metro. Ang pagkakaroon ng sariling lupa ay isang solid na investment dahil ang value ng lupa sa Manila ay hindi bumabagsak, kundi patuloy na tumataas habang lumilipas ang mga taon. Huwag din ninyong kalilimutang pag-isipan kung gusto ninyo ng pre-selling property o yung mga ready for occupancy o RFO na tinatawag para hindi kayo mabigla sa inyong financial flow. Ang pre-selling ay paborito ng maraming mga ka-daily dahil mas mura ang introductory price nito at pwedeng bayaran ang down payment sa loob ng 24 to 60 months na walang interest. Ang downside lang nito ay kailangan ninyong maghintay ng ilang taon bago ninyo aktwal na matirhan ang bahay. Kaya kung nagmamadali na kayong umalis sa inyong inuupahan, baka hindi ito ang para sa inyo. Sa kabilang banda, ang RFO properties ay pwede na ninyong lipatan agad basta ma-approve ang inyong loan, pero asahan ninyong mas mataas na ang presyo nito at mas malaki ang kailangang ilabas na spot cash. Kailangan ninyong i-match ang inyong urgency sa inyong kakayahang magbayad para hindi kayo ma-pressure sa mga deadlines ng developer at mapunta sa wala ang inyong naipon. Isa pang option na pwedeng tignan ng mga wise nating ka-daily ay ang mga foreclosed properties mula sa mga bangko o kaya naman ay sa Pag-ibig Fund dahil dito nyo makukuha ang mga pinakamalaking discounts. Ang mga bahay na ito ay nakuha ng bangko dahil hindi na nabayaran ng dating owner kaya binebenta nila ito sa halagang mas mababa sa market value para lang mabawi ang kanilang pera. Pero babala lang dahil madalas ay as is, where is ang kondisyon ng mga ito. Kaya kailangan ninyong magtabi ng budget para sa mga repairs at posibleng mga legal issues sa pagpapaalis sa mga nakatira. Kung meron kayong tiyaga na mag-ikot at maghanap sa mga listings ng bangko, pwedeng-pwede kayong makahanap ng ginto sa gitna ng Manila na kalahati lang ang presyo sa mga bagong developments. Gamitin ninyo ang inyong sipag at tamang impormasyon para makapili ng property na hindi lang basta tirahan, kundi isang matalinong desisyon na magpapalago ng inyong pinaghirapang ipon. Tip number 4. Ang krusyal na papel ng credit score. Bago kayo pumunta sa mga showroom o mag-message sa mga agents sa Facebook, kailangan ninyong intindihin na ang inyong credit score ang magsisilbing susi para mabuksan ang pinto ng inyong pangarap na bahay sa Manila. Para sa ating mga ka-daily, ang credit score ay parang grade sa school na nagpapakita kung gaano kayo katiwala-tiwala pagdating sa pagbabayad ng utang o mga bills ninyo buwan-buwan.
Kung kayo ay may mga nakatagong utang sa credit card o kaya naman ay hindi nabayarang personal loans at gadgets, asahan ninyo na mahihirapan kayong ma-approve sa bank financing kahit pa malaki ang inyong sahod. Ang mga bangko sa Manila ay napaka-strict ngayon at tinitignan nila ang inyong track record sa loob ng past 2 to 5 years para masiguro na hindi sila malulugi sa pagpapahiram sa inyo. Kaya bago pa man kayo mag-apply, siguraduhin na malinis ang inyong record at wala kayong mga delinquent accounts na pwedeng maging mantsa sa inyong pangalan bilang isang borrower. Isa sa mga pinaka-importanting computation na dapat ninyong malaman ay ang tinatawag na debt-to-income ratio na ginagamit ng mga lenders para malaman kung kaya nyo pa bang magdagdag ng panibagong bayarin. Karaniwan sa mga bangko sa Manila ay gusto na ang inyong monthly amortization para sa bahay ay hindi lalampas sa 30 to 40% ng inyong gross monthly income kasama na ang ibang utang. Kung kasalukuyan kayong nagbabayad ng car loan o kaya naman ay may mga installment sa home appliances, babawasan nito ang halaga na pwede ninyong hiramin para sa bahay, kaya baka maliit lang ang ma-approve sa inyo. Ang payo ko sa inyo mga ka-daily ay hanggat maaari ay tapusin muna ang mga maliliit na utang bago sumabak sa housing loan para maging maluwag ang inyong cash flow. Sa ganitong paraan ay mas mataas ang tsansa na makuha ninyo ang maximum loan amount na kailangan ninyo para mabili ang unit na talagang gusto ninyo sa loob ng syudad. Pagdating naman sa trabaho, kailangan ninyong ipakita sa bangko o sa pag-ibig na kayo ay may stability o pangmatagalang pinagkakakitaan para hindi sila matakot na baka mawalan kayo ng pambayad sa gitna ng inyong term. Para sa mga empleyado, karaniwang requirement ang at least 2 years na tenure sa kasalukuyang kumpanya o kaya naman ay total work experience na hindi nababakante ng matagal. Para naman sa ating mga ka-daily na self-employed o may sariling business sa Manila, kailangan ninyong magpakita ng audited financial statements at ITR para mapatunayan na kumikita ang inyong negosyo ng tuloy-tuloy. Masusi nilang tinitignan kung ang kinikita ninyo ay sapat para mabuhay ng disente habang binabayaran ng bahay dahil ayaw din naman ng mga bangko na mauwi kayo sa foreclosure. Ang paghahanda ng mga dokumentong ito ng maaga ay magbibigay sa inyo ng kumpiyansa na handa na kayo sa ganitong kalaking financial responsibility. Dapat din ninyong pag-aralan ang pagkakaiba ng pag-ibig fund at bank financing dahil bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang pros at cons pagdating sa interest rates at approval process. Ang pag-ibig ay kilala sa pagkakaroon ng mas mahabang payment terms na umaabot hanggang 30 years kaya mas maliit ang monthly amortization na pwedeng maging pabor sa mga nagsisimulang pamilya. Sa kabilang banda, ang mga commercial banks sa Manila ay madalas na may mas mabilis na processing at kung minsan ay mas mababang interest rates para sa mga borrowers na may excellent credit standing. Bilang mga wise na ka-daily, huwag kayong magsettle sa unang option na ibibigay sa inyo kundi mag-canvas kayo at i-compare ang total interest na babayaran ninyo sa loob ng 10 o 20 taon. Ang tamang pagpili ng loan provider ay pwedeng makapag-save sa inyo ng daan-daang libong piso na pwedeng pambili na ng iba pang investment o pang-education fund ng inyong mga anak. Huwag din ninyong kakalimutan ang option na kumuha ng co-borrower o co-maker kung sakaling sa tingin ninyo ay hindi sapat ang inyong personal na kita para sa presyo ng bahay na gusto ninyo. Ang inyong asawa, magulang o kapatid ay pwedeng isama sa application para pagsamahin ang inyong mga income at tumaas ang inyong borrowing power sa paningin ng bangko. Pero tandaan ninyo na ito ay isang malaking desisyon dahil kung sino man ang isasama ninyo ay magiging liable din sa utang sakaling magkaroon ng problema sa bayaran sa hinaharap. Siguraduhin na mayroon kayong malinaw na pag-uusap at kasunduan para hindi masira ang relasyon ng pamilya dahil lang sa usaping pera at ari-arian.
Ang pagbuo ng magandang credit score at financial reputation ay hindi nakukuha sa isang gabi lang, kundi bunga ito ng mahabang panahon ng pagiging disiplinado at tapat sa bawat obligasyon na inyong pinapasok. Tip number 5. Legal due diligence. Huwag magpa-scam. Sa dami ng mga nag-aalok ng lupa at bahay sa social media ngayon, kailangang maging doble ingat ang ating mga ka-daily dahil hindi biro ang perang itinataya ninyo rito na pinaghirapan ninyo ng maraming taon. Ang unang hakbang sa tamang legal due diligence ay ang pag-verify ng titulo ng lupa sa Registry of Deeds kung saan matatagpuan ang property na gusto ninyong bilhin sa Manila. Huwag kayong makukontento sa pinapakitang photocopy lang ng seller kundi humingi kayo ng certified true copy para makita ninyo kung meron itong mga encumbrances o nakasanla ba ito sa bangko. Isipin ninyo na ang titulo ang pinakaimportanteng papel na magpapatunay na sa inyo talaga ang property, kaya kung may duda kayo sa dokumento ay mas mabuting umatras na agad kaysa magsisi sa huli. Maraming mga modus ngayon na gumagamit ng peking titulo, kaya ang pagpunta mismo sa ahensya ng gobyerno ang pinakaligtas na paraan para masiguro na malinis ang transaksyong papasukin ninyo. Bukod sa titulo, kailangan din ninyong busisiin ang tax declaration ng property para malaman kung up-to-date ba ang pagbabayad ng amilyar ng kasalukuyang may-ari o kung may malaking utang na ito sa City Hall. Bilang mga wise na ka-daily, dapat ninyong tandaan na kapag binili ninyo ang bahay, ay mamamana ninyo rin ang lahat ng obligasyon nito sa gobyerno, kaya siguraduhing updated ang lahat bago pumirma sa kontrata. Maaari kayong humingi ng tax clearance mula sa Treasurer's Office ng Manila o ng lungsod kung nasaan ang bahay para makasiguro na wala kayong hahabulin na back taxes sa hinaharap. Ang pagkakaroon ng malinis na tax record ay indication din na maayos na tao ang kausap ninyo at hindi kayo magkakaroon ng problema pagdating ng panahon na ililipat na ang pangalan ng property sa inyo. Huwag hayaang mabulag sa ganda ng bahay kung ang mga papel naman nito ay magulo at puno ng penalty na aabala sa inyong budget. Napaka-importante rin na kilalanin ninyo ng husto kung sino ang kausap ninyong seller at kung siya ba talaga ang nakapangalan sa titulo o may legal na karapatan siyang magbenta. Kung ang kausap ninyo ay isang representative lang, kailangan niyang magpakita ng valid na Special Power of Attorney o SPA na nakanotaryo at may selyo para maging legal ang kanyang pagpirma sa mga dokumento. Para sa ating mga ka-daily na bumibili sa mga developers, i-check ninyo kung meron silang license to sell mula sa Department of Human Settlements and Urban Development para makasiguro na dumaan sila sa tamang proseso. Huwag kayong basta-basta maglalabas ng reservation fee sa mga taong hindi nyo naman verified ang identity o sa mga opisina na walang maipakitang sapat na credentials. Ang pagiging mapanuri sa pagkatao at legal capacity ng seller ay protection ninyo laban sa mga mapagsamantalang tao na naglipana sa real estate market ng Manila. Isa pang aspeto ng due diligence na madalas nakakalimutan ay ang technical description ng lupa o ang pag-check kung ang sukat na nakasulat sa papel ay tumutugma sa aktwal na sukat sa kalsada. Maaari kayong kumuha ng isang geodetic engineer para magsagawa ng resurvey para malaman kung ang bakod ba ng bahay ay hindi lumalagpas sa property ng kapitbahay o hindi nasasakop ang kalsada. Maraming mga away sa boundary ang nangyayari sa Manila dahil lang sa maling sukat, kaya bilang mga ka-daily ay mas mabuting sigurado na kayo sa bawat inch ng lupang binabayaran ninyo. Kung ang bahay naman ay nasa loob ng isang condominium, i-verify ang floor area at tignan kung ang unit number sa titulo ay eksaktong tumutugma sa unit na tinitignan ninyo sa loob ng building. Ang ganitong pagiging detalyado ay makakatulong para maiwasan ang anumang legal na gulo sa mga kapitbahay o sa mismong developer sa mga susunod na dekada.
Sa huli, siguraduhin na ang lahat ng inyong napagkasunduan ay nakasulat sa isang formal na deed of absolute sale at ito ay dapat na pirmahan sa harap ng isang notary public. Huwag na huwag kayong papayag sa mga verbal agreement lang o sa mga kasunduan na isinulat lang sa isang pirasong papel dahil wala itong laban sa korte kung sakaling magkaroon ng problema. Ang pagpapanotaryo ng dokumento ay nagbibigay ng public notice na ang property ay may bago ng nagmamay-ari at ito ang basehan para sa pagbabayad ng mga buwis sa BIR. Bilang mga ka-daily na seryoso sa kanilang investment, ituring ninyo ang bawat pirma ninyo bilang isang sagradong obligasyon, kaya basahin ninyong mabuti ang bawat paragraph bago ninyo idampi ang inyong ballpen. Ang legal na proteksyon ay hindi lang para sa inyo, kundi para rin sa katahimikan ng inyong pamilya na titira sa bahay na inyong pinaghirapang makuha sa gitna ng Manila. Tip number 6. Ang sining ng negosasyon sa Manila Market. Sa mundo ng real estate dito sa Manila, hindi porket may nakasulat na presyo sa flyer o sa online post ay iyon na ang kailangan ninyong bayaran agad ng walang tanong-tanong. Bilang mga ka-daily, dapat ninyong matutunan na ang asking price ng isang seller ay madalas na may allowance pa para sa tawad, kaya huwag kayong mahihiyang makipag-negotiate ng maayos. Ang sikreto sa epektibong negosasyon ay ang paggawa ng inyong assignment o research tungkol sa market value ng mga katabing bahay o unit sa parehong area para may basehan kayo sa inyong offer. Kung alam ninyo na ang presyong hinihingi ay masyadong mataas kumpara sa average na bentahan sa kalsadang iyon, mas madali ninyong makukumbinsi ang seller na ibaba ang presyo sa mas makatarungang level. Ang pagiging handa sa tamang information ay magbibigay sa inyo ng boses sa usapan at hindi kayo basta-basta mapapa-oo sa unang presyong ihahain sa inyo ng ahente. Isa sa mga pinakamalakas na alas na pwede ninyong gamitin sa negotiation ay ang kakayahan ninyong magbayad ng malaking halaga sa mas mabilis na panahon o ang tinatawag nating cash is king strategy. Kung kayo ay may sapat na ipon para mag-spot cash o kaya naman ay kayang magbigay ng 50% na down payment, malaki ang chance na makakuha kayo ng discount na mula 5 to 10% o higit pa. Gusto ng mga sellers sa Manila ang mabilis na transaksyon at siguradadong pera kaya mas pabor sila sa mga buyers na hindi na kailangan pang maghintay ng matagal na bank approval process. Para sa ating mga ka-daily na dadaan naman sa loan, maaari pa rin kayong humingi ng discount kung ipapakita ninyo na kayo ay pre-approved na sa bangko dahil ibig sabihin nito ay seryosong buyer kayo. Ang pagpapakita ng inyong financial capacity ay isang paraan para respetuhin kayo ng seller at bigyan ng mas magandang deal sa inyong transaksyon. Huwag din kayong maliligaw sa ganda ng mga furniture o pintura ng bahay, kundi tignan ninyo ng mabuti kung ano talaga ang mga inclusions o kasama sa presyong binabayaran ninyo. Maraming beses na ang nakikita nating model unit ay puno ng magagandang gamit pero kapag turnover na ay bare unit lang pala ang makukuha nyo kaya dapat ay malinaw ito sa kontrata. Bilang mga wise na ka-daily, itanong ninyo kung kasama ba ang mga aircon units, water heater, or built-in cabinet sa presyo dahil ang mga ito ay malaking tipid din sa inyong bulsa. Kung sakaling maraming kailangang ayusin sa bahay, gaya ng mga tumutulong gripo o sirang tiles, gamitin ninyo itong rason para mapababa ang presyo o kaya ay hilingin sa seller na sila na ang magpa-repair bago ninyo kunin. Ang bawat sentimo na matitipid ninyo sa negotiation ay pwedeng-pwedeng pambili na ng iba pang mahahalagang kagamitan para sa inyong bagong tahanan. Dapat din ninyong intindihin kung paano gumagalaw ang komisyon ng mga brokers at agents sa Manila para alam ninyo kung sino ang dapat ninyong kausapin para sa pinakamagandang presyo. Karaniwan ay ang seller ang nagbabayad ng 3 to 5% na komisyon sa mga lisensyadong broker, kaya hindi ito dapat ikaltas o idagdag sa inyong napagkasunduang presyo bilang buyer.
Kung kayo ay direktang makikipag-usap sa mismong owner ng property, pwedeng mas malaki ang makuha ninyong discount dahil wala na silang babayarang ahente na kukuha ng parte sa benta. Pero para sa mga ka-daily na walang oras mag-asikaso ng papel, ang kumuha ng matinong broker ay investment din dahil sila ang lalaban para makuha nyo ang best deal at sila rin ang maglalakad ng lahat ng dokumento. Ang mahalaga ay maging transparent kayo sa inyong broker tungkol sa inyong maximum budget para hindi sila mag-aksaya ng oras sa pagpapakita ng mga properties na hindi nyo naman pala kayang bayaran. Sa huli, ang pagiging kalmado at hindi pagpapakita ng sobrang excitement ay isang mahalagang technique sa negotiation para hindi isipin ng seller na kahit anong presyo ay kakagat kayo. Kahit sobrang gusto ninyo ang bahay, ipakita ninyo na marami pa kayong ibang options na tinitignan sa paligid ng Manila para manatili sa inyo ang kontrol sa usapan. Ang isang magandang negotiation ay dapat na magresulta sa win-win situation kung saan masaya ang seller sa nakuha niyang halaga at kayo naman ay panalo dahil pasok sa budget ang inyong nabili. Tandaan ninyo na ang pagbili ng bahay ay isang business transaction, kaya iwanan muna ang emotion at gamitin ang logic at tamang computation sa bawat offer na ibibigay ninyo. Ang inyong galing sa pakikipag-usap at tamang timing ang magiging susi para makuha ang inyong pangarap na tahanan sa Manila sa presyong talagang sulit at makatarungan para sa inyong kinabukasan. Tip number 7, lifestyle alignment, hindi lang investment. Ang pagbili ng bahay sa Manila ay hindi lang basta pagkuha ng 4 na pader at bubong, kundi ito ay pagpili ng magiging daloy ng inyong buhay sa loob ng susunod na 10 hanggang 20 taon. Para sa ating mga ka-daily na may pamilya o nagpaplanong magkaroon ng anak, ang pinaka-importanting aspeto na dapat ninyong tignan ay ang proximity o lapit ng mga dekalidad na paaralan sa inyong area. Isipin ninyo ang hirap na daranasin ng inyong mga anak kung kailangan pa nilang gumising ng alas 4 ng madaling araw para lang makaiwas sa traffic at makarating sa school ng hindi huli. Ang pagpili ng location na malapit sa mga educational institutions ay hindi lang nakakatipid sa pagod, kundi isa ring matalinong investment dahil ang mga bahay na malapit sa mga universidad sa Manila ay mabilis tumaas ang value. Siguraduhin ninyo na ang paligid ay conducive sa pag-aaral at hindi iyong nasa gitna ng maingay na videokehan o magulong kalsada na makakaabala sa focus ng inyong mga mahal sa buhay. Bukod sa eskwelahan, kailangang ay consider din ninyo ang bilis ng access sa mga ospital at health centers, lalo na sa panahon ng emergency na hindi natin inaasahan. Bilang mga wise na ka-daily, huwag nating kalilimutan na ang traffic sa Manila ay unpredictable, kaya ang pagkakaroon ng medical facility sa loob ng 2 to 5 kilometers ay isang malaking peace of mind para sa pamilya. Tignan ninyo kung ang kalsada patungo sa inyong bahay ay malapad ba para makapasok ang ambulansya o kung mayroon bang malapit na pharmacy na bukas ng 24 hours para sa mga biglaang pangangailangan ng gamot. Ang inyong kalusugan at kaligtasan ang dapat na maging priority dahil balewala ang ganda ng inyong interior design kung mahihirapan naman kayong humingi ng saklolo sa oras ng pangangailangan. Ang ganitong uri ng foresight ay magliligtas sa inyo sa matinding stress at posibleng mas malaking gastos kung sakaling magkaroon ng hindi inaasahang pagkakataon sa inyong tahanan. Dapat din ninyong i-check ang mga basic lifestyle amenities gaya ng mga palengke, grocery stores, at mga simbahan o pokdasalan na pasok sa inyong daily routine bilang mga Pilipino. Ang pagiging malapit sa mga seryosong bilihan ng pagkain ay makakatipid sa inyo ng malaki sa pamasahe at oras kaysa kailangan nyo pang mag-commute ng malayo para lang bumili ng ulam o supplies. Para sa ating mga ka-daily na mahilig mag-exercise o gustong may mapagpasyalan, tignan ninyo kung meron bang malapit na parke
o open space kung saan pwedeng lumabas at makahinga ng sariwang hangin sa gitna ng siksikang syudad. Ang Manila ay siksikan na kaya ang pagkakaroon ng kaunting breathing room sa inyong neighborhood ay makakatulong ng malaki sa inyong mental health at overall well-being. Huwag kayong magsettle sa isang lugar na feeling ninyo ay nakakulong kayo dahil ang inyong bahay ay dapat na maging sanctuary ninyo pagkatapos ng isang nakakapagod na araw sa trabaho. Sa modernong panahon ngayon, ang internet connectivity ay isa na sa pinaka-importanting requirements lalo na kung kayo ay nagtatrabaho sa bahay o may mga anak na nag-aaral online. Bago ninyo bayaran ang reservation fee, maging detective kayo at itanong sa mga kapitbahay kung anong fiber internet providers ang malakas sa particular na street na iyon dahil may mga dead spots pa rin sa loob ng Manila. Isipin ninyo ang stress kung nakalipat na kayo pero hindi pala kayo makapag-work ng maayos dahil walang slot ng internet o kaya naman ay laging nawawalan ng signal ang inyong network. Ang pagkakaroon ng mabilis na koneksyon ay hindi na luxury kundi necessity na para sa ating mga ka-daily na kumikita sa digital world kaya huwag itong ipagsasawalang bahala. Ang tamang tech infrastructure sa inyong area ay magbibigay sa inyo ng kakayahang maging produktibo habang ine-enjoy ang comfort ng inyong sariling bahay nang walang abala. Sa huli, kailangan ninyong damhin ang vibe o ang peace and order ng barangay o subdivision na inyong papasukin para masigurong ligtas ang inyong pamilya at inyong mga ari-arian. Mag-ikot kayo sa area sa magkakaibang oras, gaya ng tanghali at gabi, para makita ninyo kung maliwanag ba ang mga kalsada at kung may mga nagpapatrolyang barangay tanod o security guards. Alamin ninyo kung may track record ba ng nakawan o kung madalas ba ang gulo sa paligid dahil ang inyong seguridad ay walang katapat na halaga ng pera. Bilang mga ka-daily, ang layunin natin ay makahanap ng lugar kung saan makakatulog tayo ng mahimbing sa gabi nang hindi nag-aalala kung safe ba ang ating sasakyan o ang ating mga gamit sa labas. Ang lifestyle alignment ay tungkol sa paghahanap ng tamang balanse sa pagitan ng inyong mga pangangailangan, kagustuhan, at ang realidad ng paligid para maging masaya ang inyong paninirahan sa Manila. Tip number 8. Construction at structural check. Bago kayo tuluyang ma-in-love sa ganda ng pintura at modernong tiles ng bahay, kailangang maging mabusisi kayo sa kung ano ang nasa loob ng mga pader dahil dito nakasalalay ang inyong kaligtasan at bulsa sa hinaharap. Para sa ating mga ka-daily, ang isang simpleng paraan para malaman kung matibay ang pagkagawa ay ang paggawa ng talk-talk test sa mga pader para marinig kung ito ba ay solid na semento o hollow na parang tipid sa materyales. Ang mga bahay sa Manila ay dapat na kayang lumaban sa lindol at bagyo, kaya kung sa tunog pa lang ay parang manipis na board lang ang ginamit, asahan ninyong mabilis itong magkakaroon ng cracks o bitak paglipas ng ilang taon. Huwag kayong mahiya na hawakan ang mga kanto at tignan kung diretso ba ang pagkaka-finish o kung minadali lang ang construction para lang maibenta agad sa inyo. Ang pagiging metikuloso sa simula ay magliligtas sa inyo sa napakamahal na structural repairs na pwedeng lumabas kapag nakatira na kayo sa loob. Napaka-importante rin na ipacheck ang electrical system ng bahay, lalo na kung ang binibili ninyo ay isang lumang structure sa gitna ng Manila na baka hindi na akma ang wiring sa modernong appliances. Bilang mga wise na ka-daily, buksan ninyo ang main electrical panel at tignan kung maayos ba ang pagkaka-label ng mga circuit breakers at kung hindi ba ito mukhang spaghetti sa dami ng nakabuhol na wires. Ang mga sunog sa Manila ay madalas na nagsisimula sa faulty electrical wiring, kaya kung may nakikita kayong mga sunog na saksakan o kumukititap na ilaw, kailangan itong ayusin bago pa kayo lumipat. Maaari kayong magsama ng isang electrician para itest ang bawat outlet kung may grounding ba ito at kung kaya ba nito ang load ng inyong aircon at refrigerator nang hindi nag-o-overheat.
Ang inyong peace of mind sa gabi ay nakadepende sa katiyakan na ang inyong kuryente ay ligtas at hindi magiging sanhi ng trahedya para sa inyong pamilya. Pagdating naman sa tubig, kailangan ninyong subukan ang plumbing system sa pamamagitan ng pag-flush ng lahat ng toilet at pagbubukas ng mga gripo ng sabay-sabay para makita ang pressure ng tubig. Maraming mga ka-daily ang nagugulat na kapag nakalipat na sila ay doon palang malalaman na barado pala ang drainage o kaya naman ay may tumutulo sa ceiling dahil sa sirang tubo sa second floor. Tignan ninyo rin kung may mga watermarks o mantsa ng basa sa mga kisame at pader dahil ito ang pinakamalinaw na ebidensya ng leaks na mahirap at mahal ayusin kapag tapos na ang construction. Huwag ding kalimutang i-check ang septic tank o Pozo Negro kung nasaan ang location ito at kung kailan ito huling nalinisan para hindi kayo mamroblema sa masamang amoy sa hinaharap. Ang maayos na daloy ng tubig at maayos na tapunan ng dumi ay basic necessity na hindi dapat ninyong isakripisyo para lang sa aesthetics ng bahay. Isa pang dapat ninyong bantayan ay ang tamang ventilation at ang pasok ng natural na liwanag sa loob ng bahay para iwas amag at iwas init lalo na sa panahon ng summer sa Manila. Ang mga bahay na siksikan ay madalas na madilim at kulob, kaya ang ating mga ka-daily ay dapat maghanap ng property na may sapat na bintana para makahinga ang bawat kwarto ng maayos. Ang amag o molds ay hindi lang nakakasira ng gamit kundi masama rin sa kalusugan ng mga bata at matatanda. Kaya siguraduhin na may cross-ventilation na nagaganap sa loob ng inyong unit. Isipin ninyo kung gaano kalaki ang matitipid ninyo sa kuryente kung hindi ninyo kailangang buksan ang ilaw sa umaga dahil maliwanag ang inyong sala at kusina mula sa sikat ng araw. Ang isang bahay na presko at maliwanag ay hindi lang nakakatipid kundi nagbibigay din ng magandang energy para sa buong pamilya na titira rito. Sa huli, kailangang maging matalas ang inyong mata sa paghahanap ng mga senyales ng anay o termites, lalo na sa mga bahay na may mga kahoy na parte, gaya ng cabinets, pinto, at stairs. Ang Manila ay pugad ng mga anay dahil sa mainit at madalas na basang panahon, kaya kung may nakikita kayong mga mud tubes o parang guhit ng lupa sa pader, ibig sabihin ay may naninira na sa structure ng bahay. Bilang mga ka-daily na seryoso sa kanilang investment, huwag kayong matakot mag-usisa kung kailan huling nagpa-pest control ang owner o kung soil poisoned ba ang pundasyon ng bahay noong itinatayo ito. Ang anay ay parang silent killer ng investment dahil unti-unti nitong kinakain ang value ng inyong bahay hanggang sa kailanganin nyo ng gumastos ng daan-daang libo para sa replacement. Ang masusing structural check ay ang inyong pinakamalakas na depensa para masigurong ang binabayaran ninyong bahay ay tatagal ng maraming generation. Tip number 9. Paghahanda para sa mortgage life o amortization. Ang paglipat sa sariling bahay sa Manila ay isang masayang milestone para sa ating mga ka-daily, pero kailangan ninyong maging handa sa katotohanan na ang mortgage o monthly amortization ay isang obligasyon na hindi pwedeng talikuran. Ang pinaka-importanting rule na dapat ninyong sundin ay ang 30% rule, kung saan ang ibabayad ninyo sa bahay ay hindi dapat lumalagpas sa 30% ng inyong kabuuang kita buwan-buwan. Kung ang sahod nyo ay 50,000 pesos, dapat ay hanggang 15,000 pesos lang ang napupunta sa amortization para may natitira pa kayong budget para sa pagkain, kuryente, at iba pang bayarin. Isipin ninyo na ang buhay sa Manila ay mahal at maraming temptasyon, kaya kung sad-sad ang inyong budget sa bahay pa lang, baka mauwi kayo sa stress at hindi nyo ma-enjoy ang inyong bagong tirahan. Ang pagiging disiplinado sa inyong finances, bago pa man mag-umpisa ang unang monthly payment, ay ang susi para hindi kayo mabaon sa utang at tuluyang mawala ang inyong pinaghirapan. Dapat din ninyong intindihin ng mabuti ang tungkol sa interest rate fixing period dahil ito ang magdidikta kung magkano ang babayaran ninyo sa loob ng susunod na ilang taon. Bilang mga wise na ka-daily,
maaari kayong pumili kung 1 year, 3 years, o 5 years ninyong gustong fixed o hindi magbabago ang interest rate ng inyong loan sa bangko. Pagkatapos ng period na ito, ang interest ay magbabago depende sa galaw ng ekonomiya sa Manila at sa buong mundo, kaya pwedeng tumaas o bumaba ang inyong monthly amortization. Ang payo ko sa inyo ay kumuha ng mas mahabang fixing period kung sa tingin ninyo ay pataas ang trend ng interest para kampante kayo na hindi biglang lolobo ang inyong babayaran. Ang pagkakaroon ng predictable na monthly bill ay makakatulong sa inyo na makapagplano ng maayos para sa iba pang goals ninyo sa buhay, gaya ng pagbili ng sasakyan o pag-travel. Huwag din ninyong kalilimutan na ang housing loan ay laging may kasamang mortgage redemption insurance o MRI at fire insurance na kailangang bayaran taon-taon para sa inyong proteksyon. Ang MRI ay napaka-importante para sa ating mga ka-daily dahil kung sakaling may mangyari sa borrower, ang insurance na ang magbabayad ng natitirang utang sa bangko para hindi na ito mamana ng inyong pamilya. Ang fire insurance naman ay magsisilbing panigurado na kung magkaroon man ng aksidente, gaya ng sunog, ay may makukuha kayong pera para maipatayo muli ang inyong tahanan. Bagamat dagdag ito sa inyong gastusin, isipin ninyo ito bilang peace of mind fund na magbibigay ng security sa inyong investment kahit anong mangyari sa hinaharap. Siguraduhin na updated ang inyong payment sa mga insurance na ito para hindi ma-void ang inyong coverage sa oras na kailanganin ninyo ang tulong ng kumpanya. Isang matalinong diskarte na dapat ninyong matutunan ay ang early payoff strategy o ang pagbabayad ng extra sa inyong principal balance tuwing meron kayong bonus o extra na kita. Maraming mga bangko sa Manila ang pumapayag na mag-advance payment kayo sa principal para lumiit ang kabuuang interest na babayaran ninyo sa loob ng 20 years o more. Bilang mga ka-daily na gustong maging debt-free ng mas maaga, ang bawat extra 5,000 or 10,000 pesos na ibabayad ninyo ay pwedeng makabawas ng ilang buwan o taon sa inyong loan term. Isipin ninyo ang laking tipid nito dahil imbes na mapunta sa interes ng bangko ang pera ninyo, ay mas mabilis ninyong magiging pag-aari ng buo ang inyong bahay. Ang maliit na sakripisyo ngayon sa pamamagitan ng pagtitipid ay magbubunga ng kalayaan sa utang sa mas mabilis na panahon para sa inyong kinabukasan. Sa huli, kailangan ninyong magkaroon ng emergency fund na katumbas ng at least 6 months na pambayad sa amortization bago pa man kayo tuluyang lumipat sa inyong bagong bahay. Ang buhay ay puno ng sorpresa gaya ng biglaang pagkakasakit o pagkawala ng trabaho, kaya kailangang meron kayong buffer para hindi kayo agad ma-foreclose kung sakaling huminto ang pasok ng pera. Maraming mga kababayan natin ang nawalan ng bahay sa Manila dahil wala silang nakatabing pondo para sa mga ganitong sitwasyon, kaya wag nating hayaang mangyari iyon sa inyo. Ang pagiging handa ay hindi pagiging nega, kundi pagiging isang responsableng homeowner na marunong mag-alaga sa kanyang assets at sa kinabukasan ng kanyang pamilya. Sa ganitong paraan ay magiging masaya at matatag ang inyong journey sa mortgage life nang walang takot na baka isang araw ay mawala ang lahat ng inyong pinagsikapan. Tip number 10. Ang exit plan o long-term resale value. Ang pagbili ng bahay sa Manila ay hindi lang dapat tungkol sa kung saan kayo papipirito ng isda o matutulog sa gabi, kundi dapat ay tinitignan ninyo ito bilang isang asset na pwedeng pagkakitaan sa hinaharap. Para sa ating mga ka-daily, kailangang isipin ninyo ang rental potential ng property kung sakaling maisipan ninyong lumipat sa mas malaking bahay o kailanganin ninyong mag-abroad. Ang mga lugar sa Manila na malapit sa mga opisina, call centers, at mga eskwelahan ay laging in demand para sa mga nangungupahan, kaya hindi mababakante ang inyong unit. Isipin ninyo na ang monthly amortization nyo ay pwedeng makuha lang sa upa ng ibang tao kung tama ang napili ninyong lokasyon
at ganda ng inyong maintenance. Ang pagkakaroon ng property na easy to rent ay isang matalinong exit plan dahil hindi kayo mahihirapan sa cash flow kahit hindi na kayo ang nakatira doon. Dapat din ninyong pag-aralan ang mga zoning laws sa inyong barangay o lungsod para malaman kung may posibilidad ba na maging commercial area ang kalsada ninyo sa mga susunod na taon. Bilang mga wise na ka-daily, ang isang residential house na naging commercial space ay biglang tataas ang value ng 5 to 10 times kaysa sa original na presyo nito. Isipin ninyo kung ang harap ng bahay nyo ay pwedeng gawing laundry shop, water station, o maliit na opisina dahil ito ang magiging gold mine ninyo pagdating ng panahon. Ang pag-obserba sa mga kapitbahay na nagsisimula ng magtayo ng negosyo ay isang malinaw na senyales na ang inyong investment ay nasa tamang direksyon ng paglago. Ang ganitong uri ng pananaw ay magbibigay sa inyo ng bentahe para hindi lang kayo basta homeowner, kundi isang property investor sa gitna ng Manila. Napaka-importante rin na tignan ninyo ang tinatawag nating gentrification signs o ang pagpasok ng mga bagong negosyo, gaya ng mga sikat na coffee shops, banks, at convenience stores sa inyong paligid. Ang mga malalaking kumpanyang ito ay nagbabayad ng mahal para sa market research bago sila magtayo ng branch, kaya kung nakikita ninyong dumarami sila sa area nyo ay ibig sabihin ay tataas ang value ng lupa nyo. Para sa ating mga ka-daily, ito ang hudyat na ang inyong property ay magiging mas mahal ibenta pagkalipas ng 5 to 10 years dahil gumaganda ang ekonomiya ng inyong neighborhood. Huwag lang kayong tumingin sa loob ng bakod ninyo, kundi maging mapagmatyag sa bawat bagong building na itinatayo sa inyong kanto. Ang pag-unlad ng komunidad ay direktang nakakaapekto sa laki ng kikitain ninyo kung sakaling maisipan ninyong i-resell ang inyong bahay balang araw. Kailangan din ninyong isaalang-alang ang community maintenance o kung paano inaalagaan ng inyong homeowners association o ng local government ang paligid ninyo sa loob ng mahabang panahon. Ang isang bahay sa Manila na nasa loob ng isang malinis at maayos na subdivision ay mas madaling ibenta sa mataas na presyo kumpara sa isang lugar na pinabayaan na ang mga kalsada at seguridad. Bilang mga ka-daily, ang pakikilahok sa mga meeting ng inyong association ay paraan din para mapangalagaan ang value ng inyong investment dahil masisiguro ninyong maayos ang hitsura ng buong kalsada. Isipin ninyo na ang first impression ng isang potential buyer ay magsisimula sa gate pa lang ng inyong kalsada hanggang sa pintuan ng inyong bahay. Ang maayos na kapaligiran ay nagbibigay ng premium price sa inyong property na magagamit ninyo para sa inyong retirement o para sa iba pang malalaking pangarap sa buhay. Sa huli, ang pagbili ng bahay ay tungkol sa legacy mindset o ang pag-iisip kung ang ari-ariang ito ay magiging malaking tulong o pabigat para sa susunod na henerasyon ng inyong pamilya. Gusto nating mga ka-daily na ang maiiwan natin sa ating mga anak ay isang asset na malinis ang titulo, matibay ang paggagawa, at patuloy na lumalago ang halaga sa bawat taon na lumilipas. Ang pagpili ng property sa Manila na may magandang resale value ay pagpapakita ng pagmamahal sa pamilya dahil sinisiguro ninyong mayroon silang matataguan na yaman sa hinaharap. Ang inyong disiplina ngayon sa pagpili ng tamang bahay ay ang magiging pundasyon ng financial freedom ng inyong mga mahal sa buhay pagdating ng panahon. Gamitin ninyo ang lahat ng 10 aral na ito para maging matagumpay ang inyong journey sa pagbili ng bahay sa Manila at maging inspirasyon kayo sa bawat Pilipinong nangangarap din ng sariling tahanan. Sa pagtatapos ng ating mga napag-usapan, mga ka-daily, sana ay naging malinaw sa inyo na ang pagbili ng bahay sa Manila ay hindi lang basta pagpili ng magandang disenyo, kundi isang seryosong desisyon na nangangailangan ng matinding pagsusuri at disiplina. Mula sa pagpili ng tamang location, pag-unawa sa mga hidden costs, hanggang sa pag-aalaga ng inyong credit score, ang bawat hakbang ay pundasyon ng inyong financial security.
Tandaan ninyo na ang pinakamahalagang aral sa lahat ay ang pagiging handa sa aspetong legal at financial para ang inyong pangarap ay hindi maging bangungot sa huli. Ang pagkakaroon ng sariling tahanan ay simbolo ng inyong sipag at pagmamahal sa pamilya, kaya huwag hayaang madaliin ang proseso. Gamitin ang mga gabay na ito para maging kampante sa bawat pirma at bayad na inyong gagawin. Kung nagustuhan ninyo ang videong ito, huwag kalimutang i-like at i-share. I-comment sa baba ang gustong aral na natutunan ninyo para makatulong din sa iba. At para sa mas marami pang ganitong content, mag-subscribe na sa ating YouTube channel ang The Filipino Daily. Maraming salamat.